program is brought to you by Hubat St. Anthony Cooperative, GSAC Hotel, GSAC General Hospital Incorporated, Peter Paul Philippine Corporation, Soreco 2, Computer Communication and Development Institute, Villa Soto Resort, Christina's Hotel and Resort, Angels Resort, Starboard Inn, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, City Councilor Renalyn May Duca, City Councilor Maria Teresa Mate Perdigon, City Councilor Peter Joseph PJ Rabanilla, City Councilor Danny Dilaja, City Councilor Lester Lubiano, Matnog Sorsogon Mayor Catlea So, Derm Pure Aesthetic and Wellness, Rohel Polieros Botox, Botox Builders and Design, Mice Cafe, Mice Hotel and Resort, Soreco 2 Board Director Victorino Bitong Daria, Ian Rinoballes, Barangay Captain Samaria Luyo of Cabidan, Sorsogon City, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss RZ Glipo, former board member, 2nd District, Province of Sorsogon, Huban Sorsogon Municipal Mayor Gloria L. Alindugan, Dr. Victea Pineda of Westix Institute Technology, APR Massage and Therapy, Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, Honorable Mark Eric C. Juneda, City Vice Mayor, Arise Party List, BLD Hometel, Honorable Ryan Juneda, 1st District Board Member, Province of Sorsogon. Okay, marinal daw, maski di akong camera. And si Kap Arles lang ang nahiling. Okay, good morning, Kap. Wow. We're back after na matanggal ang mga tiba. Welcome po. Welcome sa programa niya to na Fight Sana. Ngunya na naman na Lunes, batog na naman kita kang kurulugan kang payugan. Basta, good morning sa lahat ng mga listeners, viewers na. Okay. Good Yan. morning sa inyo lahat. Good morning, good evening, good afternoon kay around the world kita eh. Ang pinaka-importante, good day. Good day. Sana mga good din kayo kahit na anong nararamdaman nyo, dinaranas. Naway, lagi kayong good kumbaga sa baraha. Good day. Shit, tingani, fight na. Anyway, Kap, 1 week after mangyari ang makasaysayang eleksyon. Dalawang makasaysayang eleksyon yun, ano? Kasi di ba nauna nga ang eleksyon ng... Ano bang nauna? Di ba dalawa? Dalawa ang eleksyon na ginanap sa atin at saka sa buong mundo. Ayun, mayroon ng sounds. Kaya naman pala. So, ayun, dalawang elections ang ginawa dito sa atin at saka saan ba yun? Sa Roma. Di ba? Roma? Nandun yung nakatira, nananahan ang ating mahal na Santo Papa. So, mayroon tayong election na nagawa ng mga nakaraang linggo. Parang ano na yun, yung pag-elect ng bagong Santo Papa. Yan. Ganun pala. Nano kaya sa sense baga Kap, na pag itom ngaya ang usok, wala pang napili. Pag nag-white. Nga, no? Parang out of curiosity, ano ba ang ibig sabihin ng itim? Ano bang ibig sabihin ng puti? Pero in terms of itim, generally, ang sabi nga nila, generally, pag itim, medyo may masama ang, ano ba yun? Basta masama ang image or what? Pero ang iba naman, black is mas maganda daw. Ayun, kanya-kanyang interpretation. Pero sa akin, ayun nga ang sinasabi. Pag white naman, anong ibig sabihin ng white? Purity. Yan, purity. Kaya maraming maraming favorite color mo. Parang ganon. Ayun. Okay. Ayun na. Hello. Dito yan sana. Hello. Okay. Bakit ang ating microphone nakikisimpatiya sa pagkatalo ng mga kandidato?
Wag ganon. Wag ganon. And Kap, speaking of purity, ano ko yung ang puti is nananalamin ng kalinisan. Ano Neutrality. Puti is ako ko 7K. Katrangkiluhan. Ay, di ba? Maganda naman talaga. Ang white is talagang walang bahid na kung ano. Walang bahid na as in Ay, tama-tama. Puti ang damit mo ngayon, no? Nakaputi ka ngayon, no? Tama-tama lang naman yan. As in bond paper? Bond paper. Dahil puti daw. Na may tuldok. Yan. Tapos, sa kadako-dako sa bond paper, hanapan lang yung sarili-sali na tuldok. Naraot baga. Parang sa tao din yan, eh. Besides of accomplishment, besides of what, yung magang naitulong mo sa community o whatever, pero minsan nagkakamali din tayo, minsan napapakil o natutumba tayo. Yung nakita na nila, yung tuldok na yun, maliit lang. Kumbaga, pwede lang tignan ng magnifying glass. Pero still, pag nagkamali ka, ay talagang sigurado ka dyan, malulugmo ka kung hindi ka marunong bumangon. Yan. Kaya nga sabi, pag nalugmo ka, dahil mo na ipag-good ang bayho mo. Ayan. Nalugmo ka na nalugmo ka na nga ngud-ngud mo pa. Bumangon. Para sa mga kasamahan natin na katatapos lang ang eleksyon, kung ano man ang nangyari po nung eleksyon, move forward na kita kasi walang magagawa yon. Bumangon na kayo kasi medyo talagang nalugmo kayo. Bumangon na kayo. Ito, ang daming opportunity na pwede natin pagkabalan. Okay. Sabi nga ni Baga, kada eleksyon, ano lang yan, naladawan yan sa ikot sa Aurora. Tulong ikot lang sa Aurora. Nakaikot na niya. No, yan. Duwa na. Yan. Ay, ganun lang naman ang buhay, sir. Parang gulong yan. Paikot-ikot lang. Kung hindi natin nakuha ngayon, baka next time, makuha na natin. Kung hindi, next time. Kung ngayon, nasa ilalim kayo. Bukas, malay nyo, nasa ilalim pa rin. Pero wag tayo magsasawa kasi lahat naman natin dinadaanan yan, mga pagsubok sa buhay. Again, kung ano man ang nararamdaman nyo, kung ano man ang dinaramdam nyo, kung ano man ang mga problema nyo, wag pa rin mawawalan ng pag-asa. Yan. Importante may nararamdaman pa rin kayo. Yan. Hindi kayo manhid. Yan. Hindi kayo hindi makakapal ang mukha nyo. Dapat sa kapal. Ba't na parang ang bilis talaga nag-twist ng usapan, ano? Sabi nga, once na nagkandidato ka, dapat meron kang tibay ng dibdib. At saka? Kapal ng mukha. Ay, nako. But anyway, moving forward, salamat talaga sa mga listeners natin, sa mga viewers natin. Nandito na naman kami dalawa para talakayin kung ano man ang pwede ninyong ibato sa amin ng mga issues in concern. Banungod kung ano man ang nangyayari dito sa atin sa buong Sorsogon province. Sa mga nanalo, again, congratulations. Yes. Yes. Congratulations. Sana makapagsilbi kayo ng tapat sa bayan. Yeah, sana yung mga pinangako ninyo during the time na nagkampanya pa kayo, sana naman maranasan ng mga sa community, kung saan kayo in charge, kung saan kayo nanunungkulan, sana naman kung ano man ang pinangako ninyo, maramdaman talaga. Kasi, marami tayong marami tayong nabasa, marami tayong nakita na nakapost, sad to say, after election, di ba, ang election 7 to 7. 5. Parang 5 a.m. to 7 p.m. Ang nangyari after election, hindi pa napoproklama, ha? Nagkaroon lang ng wala na, hindi na nagkibuan. Yung samahan dati na ilang taon na samahan dahil lang sa eleksyon. Ayun na nangyari. Nakasad naman. Yeah. Nagkasamaan ng loob dahil sa hindi ko alam kung anong reasons ninyo, pero sana naman na maayos ninyo yan kasi ang eleksyon ilang araw lang yan, pero ang samahan natin ang samahan ninyo matagal na pinagsamahan dahil lang doon. Correct. Nasira na. Tulad sa mga narinig natin
Huwag niyong personalin yung mga taong naghahanap buhay. Ginoo naman. Yung naghahanap buhay na matino, huwag niyong personalin kasi trabaho lang nila yun. Then kung hindi naman bumoto sa inyo, huwag niyong personalin kasi may karapatan tayo. Hindi naman kayo sinisiraan. Kayo lang ang naninira sa mga tao na sa tingin ninyo, hindi nyo kasi kaya yun eh. Hindi nyo kaya ginagano nyo, sinisiraan nyo. Calling dun sa, alam ko na yon kung saang area. Oo. Bali kaya kasi Kap, ang problema sa tuya, pag abot kang eleksyon o sa mga maabot na eleksyon, sa sarong pamilya, dakol kay nagkakarautan ng buot, dahil sa nasuporta sa liyo. Anong nangyayari lugod mga tugang? Ang bilog nindo na pamilya na raot sa ibang tao, sa politiko. Pero after election, makita nindo ang magkaralaban, nagsishake hands, nagbeso-beso. Oo nga. Tayo lang. Sa tingin ko, ito, observation ko. 2 beses na ako naka-observe ng, tatlo na. Naka-observe ng election dito na talagang nandito ako. Yung mga nasa taas, after election, nagkakamayan yan. Wala na sa kanila. Pero yung nandito sa baba ng mga supporters, yun na nag-away-away hanggang ngayon, ha? Bibilangin mo ang taon bago magtirinuhan ini. Sa totoo lang, kahit magkakamag-anak, nagkakaroon ng problema ngayon dahil sa ang suporta ng isa dito. Yung isa neutral, dahil lang din sa mayroon silang business na kailangan nilang kumita. Yan. Inaaway ng kabila at saka maraming nadadamay na tao. Huwag ganoon kasi naghahanap buhay yung tao na yun, yung pamilya na yun. Kung hindi sumuporta sa'yo, huwag mong awayin kasi trabaho lang naman nila yun. Yung trabaho mo dapat, trabahuin mo rin pero huwag kang magagaapak ng ibang tao. Yun ang problema kasi pag speaking of apakan, yun na. May mga pangako na kumbaga an election kaya kapag man inian nangintrisan, ibibigay ko sa iyo ang langit at between sa mga kandidato. Pagkatapos sa election, nasaan na sila? Ngayon nga malapit na nagkaraan ng kuwan. Iniintay ko sila hello. Ano ba nangyari sa inyo? Anyway, sabi nga ng mga tambay, pinangakuan ka na nga Gusto mo pang? Ito pa rin. Huwag na. Pinangakuan ka na Pero calling doon sa mga tao, sa mga ano ba ang tawag? Coordinator man kung anong tawag ninyo? Mga leader o coordinator. Lalo na sa coordinator, calling sa inyo. Kayo tabi, kamuan hinatagan sa undrasan na kung sino man na partido. Huwag kayong mamirsunal sa mga tao na hindi nyo kaya. Yun. Nagtatrabaho lang naman yung mga tao na yun, naghahanap buhay, legal pati yun. Tapos hahanapan nyo ng butas kung ano-ano, tapos mag-name drop pa kayo kasi wala kayong napatunayan na kung kanino talaga yun. Huwag ganoon. Pare-pares lang tayo naghahanap buhay. Dapat legal ka din, legal din kami. Kung kami naghahanap buhay, legal ka rin. Pares lang, vice versa. Kung ikaw ay naapakan ng ego dahil na hindi mo nabantayan yung sarili mong lugar, nasa sayo yun. Oo. Bahay mo yun, hindi mo tiningnan. Ang importante, mas kinanugod sa bihunta, sa oras ng pangaipo, waran iba na madupa sa mo, mismong kamag-anak. Yun nga. Yan. Nakakasad siguro, hindi niya kamag-anak. Yung kasi nga ginawa niya. Yan. Minsan may ma-post, mayad pangayaan ibang tao kaysa sa diri mong dugo. Siyempre, kung may interest sa mo, tatabangan ka. Pero sabihin na, dalasan pagiging magkaibigan, mga tugang, mabibilang mo lang sa tudlo mo. Ay, totoo. Pero pag abot sa kamag-anak, mas kinanong gibon mo, kaya nga may kasabayan kita na, blood is thicker than water. Yan. Dugo sa dugo. Kaya, sa mga nanggana, congratulations. Sa mga napiyerde man na may sinuportaran, move on. Yeah, move on. Hindi natatapos yung once na natin doon. Mas na kamag-anak mo, may iamo na nagrani sa imo. Yeah. Aramigo na kita. Tapos na yun Dili kita magsabi ng, hanggang yan di ka makatanasan, niluto ko na gulay. Ayo. Ano raw ito ko na niluto man niya? Ano naman tawag doon? Kinuha sa kapitbahay niya, hindi nagpaalam.
yung gaway na, ano yun? Yung Makati. Sulit na Yun gaway. lang. Ay, sus, Ginoo. Ayan. Anyway, napag-usapan lang to kasi marami tayong naririnig outside. Sana naman, wag nyo nang personally ng mga tao kung hindi sa inyo nakatulong dahil magkaiba kayo ng paniniwala. Kung kayo magkakamag-anak man, dapat wag nyo isang tabi bilang magkakamag-anak. Hindi natin, just in case, walang maidudulot yan sa atin pag sineryoso natin yung mga ganyang alitan na magkakamag-anak. Irogon din na pagbati ni Papa Maki. Good morning, Tabi, sa Duwa na Pogi na Angkor. Pagbati mula sa Mas Pogi. Pinatibay ng dibdib, ha? Nasabi ko sa inyo. Parang ganito yan, Papa Maki. Nakikita mo ba yun? At kapal ng mukha. Ganyan. Ay, nako. Nakita mo to? Nakita mo to? Sabi nga, ang sarap mo. Ang sarap mo. Sarap mong sampalin. Medyo makapal-kapal pati ang sa imo na kuhan. Mukha. Talaga? Oo. Oy, speaking of Papa Makaya, may utang ka kay may utang kay Kap Arlis. Ay, asikasuhin mo yun, Papa Maki. Ang mga kandidata sa ang mga kandidata mo sa mutya ng tao. Ginibo pa na props niya. Wag ganon. Inunahan mo pa ako doon. Wag ganon. Nagpaalam ka muna. Hindi ka naman pumirma doon sa MOA. Wala ka doon. Inunahan mo pa kami. Mas pogi daw siya. Mas pogi ka raw. Jesus, sabi lang yun. Kung bakit talaga yun. Ang believe ko sa kay Papa Maki, every time na maluwas sa balay ninda, balon sa dan sang katerba ng lakas ng loob at tibay ng dibdib. Pero hanga man ako sa kanya. Kahit na baga ang layo-layo niya, no? Kahit ang layo niya. Saan siya nagagaling? Lahong Matnog. Lahong Matnog. Galing ka pa pala ng Lahong Matnog. Araw-araw ka pupunta dito sa sentro para makita mo lang ang mas pogi sa'yo. Nano ka niyan? Kala mo, ha? Kami yun. Mas pogi sa'yo. Pangalawa ka lang. Kung dyan sa Matnog na susulo mo, sige, suluhin mo na. Dito, hindi ka uubra sa amin. Hindi ka uubra sa amin. Kami yung pogi dito. Okay. So, Kap, nagsilip man na sa na pugi-pugi man daw ko, no? Yan. Mamaya, sasabihin ko sa iyo kung anong gagawin natin. Kasi dapat, yung pinos ng isa na kasamahan natin, pogi daw siya. Dapat mas pogi ka. Photogenic. Ayun yun. Yun. Pasok tayo doon. Ha? Pasok tayo doon. May reaction sa mga viewers. Kap, yung mga ini mahal sa dan pag-ibo ko pero i-donate ko sa'yo para malinaw ang mata mo. Kita lang naman ito na pogi, Dili kay, bagan mas pogi na nagsirip. Hindi na ka na lang tabi, anay. Ayun, pagkundi kay kami ang pogi. Ayun na pag-intry. Okay, Kap, kahapon bagano, uminaraptada na. Ang Tahong Festival Season 2. Di ba? Kumbaga, ano na yan, dati, ibalik ta sa history sa Tahong Festival 2024. History, yes. So, kumbaga, irog sa di bagain ng kantasan, Eraserheads. Eraserhead? Suntok sa buwan. Ay, talagang hindi lang buwan. May mas mataas pa ba doon sa buwan? Suntok sige na. Suntok sa Mars. Sa Mars. So, ano ko lang tabi, Kap, Kaya, kasi nga apera sa imo, talagang anahiling ko na nag-create ng festival is from Poblacion. Poblacion. Si Kap Alex Soto. Pero knowing Kap Alex, talagang capable yun. Hindi lang lahat ng ball nandun sa kanya. Kaya makita mo, hasta niyan maski diretsoan ka sa festival ni Kap Alex Soto, pero ang buhok niya marabong pa. Yun! Pero pagdating naman sa ganun, kahit na konti lang ang buhok natin sa unahan, mas pugi ako sa kanya. Siyempre, kitaan may kapatsan microphone. Ay, sir, good morning kung nanonood ka man. Happy watching, Tabi. Okay, so, ang pinagdaanan mo, Kap, batugan to sa first ever Tahong Festival last year. Ang pinagdaanan ko, masasabi ko na hindi pa ako nakaka-recover last year pero nandito na naman tayo. Pero sabi nga natin, moving forward, once na nag-set tayo ng kung ano man ang activities na
talagang dapat natin gawin. I-push natin kahit na mahirap. Mahirap sa mahirap talaga in terms of logistic, in terms of preparation, in terms of lahat. Lalo ng financial aspect, mahirap talaga magdaos ng tahong o ng festival. Pero ito naman ang masasabi ko sa inyo. Once na plinano yan, once na talagang naiset yan, kahit mahirap, paninindigan natin yan. Kasi yung word of natin, pag sinabi na natin, dapat panindigan natin yan. Palabra de honor. Palabra de honor. Kung sinabi natin na sa'yo ako, kahit na sino magsabi, magchismis na nandun yan sa kabila, sa'yo ako, anong pakialam ko dun sa sinasabi niya na hindi naman siyang may hawak sa akin. Correct. Ganun lang naman. So ngayon, dito tayo sa festival, mahirap talaga. Pero sabi nga natin, dahil sa ito ay nangyari na way back 2024, dapat mangyari ito ngayon, which is umpisa na, at mangyari pa to sa mga susunod na taon. So, in terms of financial, medyo talaga masakit. Oo. Kasi nga hinahapot ko ni Kap, kay aram ko pag sinabang festival, na may imagine mo tulos, hali yan sa munisipyo, hali yan sa probinsya. Pero ang sarap na barangay, which is masabit na nga ni mga tugang, liblib pa yun na na barangay. Liblib pa na barangay. Tutuyuhon mo? Makita mo, okay lang ang barangay festival, mag-create ng festival ang sarap na barangay. Kung nakikita mo, like Balogo. Yeah. East. Grabe ang establishments na pagkukuhaan sa lokal na revenue. Revenue. Yung mga pero nila. Paglaog mo dyan sa Pamurayan, Diyos ko mayo, wala ka na makita nin establishments na commercial na maski wala. 2 floor na palapag na ginagamit sa pagiging sa business. Ang nasa amin lang ngayon, mga tindahan lang. Kaya, sari-sari store. Sari-sari store. Minsan nga, sari, nansara, sari. Yan. Pero hindi Sara-sara natin... store. Sara-sara store kasi ang hirap ng buhay ngayon. Pero at least proud naman ako sa mga kabarangay ko kasi kahit na mahirap ang buhay, pag sinabi mo na ganito, nandyan sila. Tingnan mo, ito, i-quote ko lang tabi, i-quote lang natin yung sinabi sa akin ni Sir Bobby. The first ever daw na mahaba na motorcade na na-witness niya. Yung nangyari sa atin kahapon doon during the time ng motorcade. Ang nagpa-register sa atin, kung hindi ako nagkakamali, individual mga motor is 45. Pero nung tiningnan natin, ang daming sumama. Sabi ko nga, doon talaga ako kahit na pagod tayo during the time na nag-opening tayo. Wala. Ang pagod ko kahapon wala. Kumbaga, very high yung kuha natin Kasi parang hindi ka pa gumawa ng jingle no na parang awa nyo na sumabay na. Wala tayong ganun. Pero at least ang dami. Kaya with that, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga taga-Pamurayan. Hindi lang mga taga-Pamurayan. Marami pala ang pumunta ng mga vlogger doon. Unti-unti. May nag-send sa akin ng mga video, yung mga makuha nila personal shot. Tapos may nakuha ako na drone. May salamat sa gumawa nung video na yon. Konti pa lang siya. Pero binigay na sa akin kagabi. Wow, ang ganda pala talaga ng Pamurayan. Ang ganda pala ng dinaanan natin. Ang ganda pala sa nangyari. Kumbaga, pag nakita mo, parang sabi, nakakapanindig balahibo. Oo nga, sa totoo lang, during the time na ina-announce natin na officially open ang Tahong Festival, nagigirabo ako kahapon. Sabi ko, eto na yun. Pero, and for that kasi, Kap, may Pera de los Obos. Pag sinabi mo kayong festival, sasabi na minsan ginigibo po na palagatasan. Oo. May ganon? Yes. Sa totoo lang. Pag sinabing festival, ay kikita tayo dito. Pero sa parte mo kasi, how many nights kita nagkaiguanin discussions sa mga kuan. Pero sabi ko, sito, parang aldaw na lang. Kaya pa daw ini. Oo nga. Pero that night na nagduman kita, a day before the opening, nakita tan on stage. Nakatayo. Oo, nakalatag na. Nakalatag. And binilang ko ang plywood na ginamit mo.
makaluluha pagkitaon. Pero despite of that, Kap, sabihon ta po, saan ka naguhugot nin yada na kusog ning buot, financial, tapos mga syempre maski paano may mga criticism na araw kaya na kabubuwaan nga kaan kung may diretso na festival. Araw kaya na mga senaryo. Simple lang ang pinaghugutan ko eh. Una, sa mahal na Diyos. Pangalawa, sa residente. Ibig sabihin, ang residente kasi namin, no, yung community, ibong puso talaga silang sumusuporta sa atin kung anong activity natin. Kaya, wala akong masasabi na kung ano man. Gusto ko lang makita sa kanila mga ngiti, okay na ako. Kahit minsan talaga nakikita o kahit ngayon, physically nakikita ninyo ang laki ng pinagbago ng physical natin, pero pogi pa rin. Pero pag nakita ko kasi ang mga ngiti ng mga bata, mga ngiti ng mga matatanda, mga ngiti ng residente, buong residente sa atin, hindi naman natin maalis na may magsabi dyan, ganito, mga negative ba? Pero overall, kung makita ko lang ang mga ngiti ng mga kabarangay ko, masaya na ako doon. Kaya kahit sa napakahirap na sitwasyon tulad nun, ang stage natin, hindi ko alam kung magagawa talaga namin yon. Pero ginawan ko ng paraan yun. Although talagang sabi ko nga sa inyo, malapit ng opening, nagtatrabaho pa kami gabi. Opening na lang, nagtatrabaho pa kami. Kasi may mga inaasahan tayo ng mga bagay-bagay na akala natin okay na ito. Pero magkakaroon ng twist na hindi natin inaasahan. Kaya minsan nadidelay tayo ng konti. Pero sabi ko nga, moving forward, kung ano man yan, ang stage nangyari, yun, nakatayo ng stage. And then, speaking of stage, kung kayo man ang kailangan ng stage, ayun, pwede namin yun parentahan na sa inyo. Kasi ang stage ngayon, kung magpapagawa tayo o magrerenta tayo, more or less, nasa 15,000 a day. Day yun, ha? A day yun, ha? A day yun. 15,000 a day or more. Isus yung ginawa natin, made of tubo yun. Tapos, ang kumpanon, ang sahig ay 3/4 na plywood. Kaya hindi yung basta-basta. Kaya sabi ko nga kahapon, tingnan na natin to. I-try na natin to kung magigiba. So far naman na-sustain. Kahit siguro mga 30 tao doon. Kahit sumubra pa. Kaya nun i-sustainer kasi mga tubo po yun. Ang ilalim nun, ang poste, lahat tubo. Not only that, sa aram mo kaya, Kap, yan na states niyan, kumbaga sa part of body, ano lang yan, talinga lang yan. Talinga lang yan. Ang impact, san kadakula, san kabilugan, kang festival, yun ang sinasabi ta na kukumplituhon mo pa? Sa ngayon, masasabi ko talaga, paunti-unti po, kinukumpleto ko pa yung mga susunod na mga activities natin. Unti-unti ko pa kinukumpleto kasi may mga activities tayo na wala pa. Ibig sabihin, mangyayari na bukas. Ngayon pa lang, tinatrabaho pa lang. Pero ito naman ang assurance natin sa mga kabarangay natin. Kung ano man ang naka-schedule natin, na talagang naka-schedule na, pera lang dun sa dalawang schedule natin na talagang hindi pwede, talagang ginagawa o gagawin natin. Makikita ninyo, lalong-lalo ng isa sa highlights natin sa 28, titindig ang balahibo ninyo. Makikita nyo lang yan sa Barangay Pamurayan. Wala pang gumagawa niya na barangay dito sa Sorsogon City o kahit dito sa buong probinsya. Sa Barangay Pamurayan nyo lang yan makikita. Kaya abangan nyo yan. It's a date, ha? May 28. Yeah, May 28. Take note, ha? Please, ang titindig lang balahibo, ha? Wala nang iba. Talaga, likod talaga na. Kino baka hanapan pa tayo ng ibang titindig, ha? Balahibo lang. Pinangako namin. Yun lang. Pero yung ibang titindig dyan, huwag nyong gagawin yan. Masasaktan kaya dyan. Ano ba? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Huwag niyong subukan. Masisira ang buhay niyo. Balik kita, Kap, sa topic na yung natahong festival mo. Kay sinabi ko nga na minsan ang festival is pinagkakakitaan pa. Oo, nabanggit mo na nga kanina. Oo. Gusto ko lang ilinawon, Tabi, Kap. Pagkadikit sa financial matter. Ini talaga mga tugang ang pinaka-importante. Maski po sa diin na bagay. Magpa-auto, dahil maandar ang auto, kung dahil kaning
crudo or gasolina. Paano ka ikunin crudo kung day ka mabakal? Kwarta ang kaipuhan mo. Okay. So, ibig sabihin, ang gabos na bagay, permi ini, imbilgado, ang kwarta. Kwarta? Oh, totoo. Oo. So, ano sasagutin ko doon? Kaya nga, what I mean, kasi gusto ko lang yan sa imo na minsan, tutuyaong ka pa. Mapuro festival nga, di man kaya. Nakuha natin yan kasi naranasan natin yan. Ano? Kasi may sumubok talaga sa atin. Ang mahirap doon, pero at least naman masaya ako doon kasi hindi naman taga sa amin. Kung mayroon man nagkukuhan sa amin na taga Pamuran, hindi naman ganon. Ang tinitingnan ko dito, yung makikikuha na nga, masyadong mayabang kaya yung kapitan sa Pamurayan. Hindi naman kami nagmamayabang. Actually, hindi. Gusto lang namin talaga na magkaroon kami ng identity. Magkaroon kami ng kasayahan lang sa aming barangay. Wala naman yung pagyayabang eh. Nagkataon lang siguro na hindi nyo magawa sa inyong mga barangay o hindi nyo magawa sa kung saan man kayo. Kaya naghahanap kayo ng pambato sa amin. Pero so far, walang pagmamayabang yun. Gusto lang namin maiangat may yung mga taga-Pamurayan in terms of hanap buhay nila. Kasi maganda po maganda po sa amin ang hanap buhay ngayon ng mga paratahong, ng mga para seashells, yung para dagat. Kasi mataas ang demand sa kanila, mataas yung benta nila. Oo. So, with that, yung mga kalapit namin na barangay, nakikinabang din. What I'm trying to say. Naambunan din. Kasi pag sinabi na saan bibili ng ganito, sa Pamurayan. Pag wala ng kwan sa Pamurayan, halimbawa, kasi minsan, malapit sa amin ang Peña Francia. Malapit sa amin ang Himaluto. Malapit sa amin ang Cambulaga. So with that, etong mga nasa coastal na to, pwede naman natin mag-sharing sa mga produkto natin kasi wala dun sa kabila eh. So, dun tayo pumunta. Pero speaking of abundancy ng tahong na iluluto natin this coming May 29, sufisyente ang tahong namin talaga na para talaga sa festival. So, hindi natin sabihin na ito, binili namin sa iba. Mag-witness kayo. Ang tahong na iluluto sa Barangay Pamurayan this coming May 29 ay talagang galing sa Pamurayan. Yan. Kaya nga tinawag ining tahong festival, kaya ining panindugan sa Barangay Pamurayan na abundance ang tahong. Yes. Para sa tuya. Di ba? Dati, sabi ang festival talaga is Pili Festival. Ha? Yes. Gusto sabihin, abundance. Dakol sagana kita sa Pili. Sagana, yes. Sabi nga pinalitan ining Gayon Festival. Ang isip ko niya, nada kung abundance kita sa Magayon. Oo nga, that time na, kasi that time nasa Manila naman talaga tayo, uwi lang tayo ganito. Ang na-enjoy ko doon, although marunong naman tayo ng magtilad ng pili, yung tiriladan dyan sa pier. Yan, yung tiriladan kasi may mga bisita tayo na hindi marunong, di ba? Sila mismo, nagtry sila magtilad. Isa yun sa natatandaan ko kasi yung mga kakilala ko that time, tuwang-tuwa ako sa kanila kasi hindi sila marunong magtilad ng pili. Yun. Yung mga na-witness din nila, naranasan din nila. Pero in terms naman sa gayon, marami naman talagang magaganda sa Sorsogon. Hindi naman natin to kinakailangan. Marami naman talaga maganda. Wag mo nang kontrahin. Kaya nga, naging festival yung Gayon Festival dahil maraming maganda. Okay na yun. Sabi nga natin parang sliding door yan. Ang sliding door, pwedeng pa ganon, pwedeng pa ganito. Nagkataon na pagadi, sliding pagadi sa kanan, edi sa kanan. Ganun lang naman, wag mo nang punta ng kaliwa. Ganun lang yun. Happy watching po mga tugang kay congratulations po kay Huban Municipal Councilor-elect Maria Teresa Guapragata, si Maites naghiling sa tuya. Hi. Huban Sorsogon. Hi ma'am. Good morning po. Si Kagawa Dani Esparas, kan barangay saan diyan sa Gubat. Panganiban, barangay Panganiban. Si Biron Fernandez Lahada, good morning Sir Sao and Kap Arles Fight sana. Pamarahaw po kita. May 28 patirinduga na inisin balukag. Ikaw talaga kagawad ba ya? Okay. Sabi man Sorsogon Animal Rescue and Adoption, soon taga-barangay na din kami. Wow, talaga lang ha. Talaga, lumipat ka na.
Yeah. Para mahaba pa yung oras, dito ka na sa amin kung talagang lilipat ka. Ilan pa kayo? Huwag yung lilipat na dahil may eleksyon. Lumipat na kayo ngayon kasi katatapos lang sang eleksyon para hindi ka masabihan na flying voters ka. Maraming ganun pala. Hindi lang pala sa... Marami ako na nakuha na, no? During the time of election pala, maraming kahit na hindi naman talaga sila taga ron, Tama. maraming nagsilipatan dahil nandun pala yung mga amo nila. Akala ko Tapos na yung ganyang estilo. Akala ko nga ang lumilipad lang mga taga-Huban. Itong fly, Huban, fly. Fly? Oo. Bakit? Meron pa ba sa iba? Marami. Marami. Okay. Marami ang inabail ulit ang pagiging flying voters. Iyon. So, nakakalungkot. Pero kung yan talaga qualified, anong magagawa natin? Kasi nasa batas naman yan na dapat 6 months ka. O pag nandiyan ka ng 6 months, o pwede ka nang bigyan ng residency. Kung nasatisfies naman yan. Hindi lang yan, Kap. Ang ano niyan kasi, nagmumula yan sa leader ng barangay. Parehas mo, kapitan. Pag binigyan ng certificate, ano yon? Ang binibigay ng kapitan? Para maging... Certificate of Residency? Yan. Oo. Dapat man sa arog ka yan, i-check man muna kung talagang yaon duman. Di ba? Sana. Kaso lang, wala eh. Sabi nga, sa kanya yun, turf na yun, cargo lahat, cargo niya, bahala na siya doon. Problema kasi niyan pag umorder yung taas. Kap, accommodate mo yan. Akong bahala dito, boss. Yan. Ayun lang. Happy watching man kay Mr. Manny Daep. Hey, sir. Sir Good morning Alexander Castillo. Oy, si dating Surigao General Manager Percival Alvarez. Happy watching, sir. Good morning, sir. Si RJ Grona from Bulan, Sorsogon. Sabi niya, panoan iba, sir, porque di nang gana aburido. Lalo na binanggit pa si Heraldino, nagreklamo sa Comelec tungkol sa boat buying. Iyon na inanihapot ko sa imo, Kap. Huwag mo akong tanungin dyan. Bago yan, bago ko dyan, Good morning sa Indocap Arles ng manager Pamurayan. Magiging noted na sa tahong keep up the good work. Yan. Yan. So, Kap, naisabi ko baga sa imo na boat buying. Kasi last week nga po talaga, nagpaapod ng press con si at present, Barangay Captain kang Zone 2 Bulan, Sorsogon na nagdalagan man sa pagka-mayor kan Bulan. Na igwa siyang mga ipresentar na mga ebidensya para sa boat buying. And this time, mahapot ko sa imo, Kap, ano ang basihan para, sabi nga ni, tanggapon an ipapile mo na kaso? Personally, hindi ko naman na-witness kung ano yung mga sinabi niya, kung ano yung mga ebidensya niya. Personal idea ko lang to, kasi hindi naman tayo attorney, ano yung mga binigay niya na mga possible na ebidensya na hawak niya? Let's say, sobre? Kung sobre, na may pangalan kung sino man yung voters. Linyada. Naka-stapler pa ang kwarta. Ako, personal ko lang naman to, hindi naman tayo attorney, Hindi yan magmamaterialize. Hindi yan magmamaterialize. Number one na defense niyan, kung sino man, halimbawa, nag-file ka ng case, hindi yan magmamaterialize kasi pwede kasi yung gawin. Ang sasabihin lang ng defense niyan, ginawa mo yan Kasi walang patotoo na yan, binigay mismo sa'yo ng kung sino man na tao. Mahirap, pero kaya i-prove. Pero ang tanong ko lang dyan, kung yun ang mga ebidensya na nakalap ninyo, personally, mahirap ang kaso dyan kasi madali ang madepensahan. Kasi malay natin, madali lang kopyahin ngayon ang logo, madali lang kopyahin ngayon ang picture kasi online nandyan, nagkalat ang pares ko. Yung picture ko, pag sinabi mo lang ganito, makikita na lahat yan So pwedeng kopyahin yan, i-attach, gumawa ng kung ano man ang same na sample ballot o kung ano man, madaling kopyahin yan.
Hindi yan magmamaterialize, kundi yun Parang lang. magbabaliktad pa, paninira ito sa Ayun, Nag-print sabi kayo lang. ng ganyan. Yun. Dinamay niyo pang pangalan ko. Ayun. Babalik lang yan. So, ano ito Kap ng mga basya na pwedeng sabihin na maging legit? Siguro, isa sa video naman. Sabihan, binidyohan Yan. mo. Sa tingin ko, kung video na hindi mo naman ma-identify kung sino yung tao na yan, kanina ba yan tao? Sino ba yan nagbigay? Saan ba yan nagtatrabaho? Sino ba nag-utos yan? Maraming process na kailangan mo muna masagot bago masabi na ito ay enough na ebidensya. Pero kung may kuha kayo, ito, masasabi lang natin, ma-identify niya kung sino nag-utos, na-identify niya kung sino yung tao, may nakuha ko yan na video na siya nagsasalita na nag-utos si ganito. Tulad sa atin, itong usapan natin, nare-record to, makikita naman yan kung nare-record, pwede naman gamitin yun. Pero, mahabang proseso yan na usapin bago mo patunayan na ikaw ay nag-vote buying. And kailangan dyan ang may ma-witness talaga. May ma-witness. Kung may ma-witness na patutunan yan ay nagtatrabaho sa ganito, inutusan niya ni ganito, may text ka na nakuha galing sa ganito, na ito utos ni ganito, pwede mong gamitin yun. Pero kung walang ganun, sorry ka, wala kang makukuha na ebidensya. Kumbaga, ang pagkaso Kap, bagan sa Roman ini na pagbakal nin pagkaon. Kung walang sustansya, wag na. oo, dahil kakaunan kang At saka, ang tanong, ito hindi naman natin dinidiscourage kasi kailangan din naman talaga mapatunayan kung ano yung sino yung gumagawa. Pero kung wala ka rin talagang pag-sustiner sa pag-file ng kaso, wala kang enough na evidence, etc., wala na. manahimik na lang. Hindi naman sa manahimik. Basta, kailangan, kung gusto mo mag-ingay, may sufficiente ka na dokumento. Pero kung wala kang sufficiente na dokumento, manahimik ka na lang dyan sa upuan mo. Pero hindi ko sinasabi kung kanino. Ito, napag-uusapan lang natin. Kasi kung hindi naman natin kaya patunayan ng isang bagay, mas mahirap yan. Kasi kung panay lang ang salita natin na hindi naman natin kaya, baka bumirang yan. Tulad sa nakita ko sa social media ng isang kagabi. Mayroon na naman akong nakita na ganito na post. Yan kasi, ang mga post natin, pwede naman tayo magpahayag ng ating saloobin. Pero please take note, ng lahat ng kalayaan natin, may kaakibat yan na responsibility. Tama. Please take note that. Tulad namin ngayon, may karapatan kami na magsalita. Pero kung ang sinasabi namin ay paninira na sa kapwa namin na without basis, pwede may pananagutan kami doon. Kaya sa mga listeners natin, sa mga viewers natin, kung kayo man po ay may saloobin na hindi nyo matanggap, please take note na kung halimbawa magpo-post kayo sa social media, siguraduhin po ninyo na ang pinupost ninyo ay talagang kaya nyong panindigan. Kasi kung hindi, tulad yan, kagabi, nakita ko sa post, kung ano-anong sinasabi, hindi ko naman ikaw sinisisi kasi nadala ka siguro ng bugso ng damdamin. Pero please take note na ang lahat ng gawin natin, lahat ng kilos natin ay may kaakibat po yan na responsibility. Yan. Tapos, ito, ang nakakasama niya ng loob. Yun nga, yung sobrang pagsuporta mo sa kandidato mo, ngayon, parang iniwanan ka sa ere. Masakit. Pwede naman tayo sumuporta. Kahit anong suporta ang pwedeng natin gawin. Pero please take note, wag kang magsasalita against sa tao. Kahit na anong ginagawa niyan, wag mong sisiraan kasi kung hindi mo kaya yan na ginagawa niya, o yung ginagawa mo ay hindi mo mapatunayan, pag yan nag-file ng kaso against you, ikaw ang lugmok. Talaga. Kasi nga, speaking of magkaso, yung pag-post mo kasi, yun ang basya ng pagkaso. Once na naipalipad mo na yun, wala na. Goodbye na. Pananagutan mo na yan. Pananagutan mo na yan. Oo. Pasalamat ka lang kung patawarin ka. Yan. Kung patawarin ka, puntahan mo na habang maaga pa. Alas 8:30 pa lang, puntahan mo na. Personalin mo na kung sino man yun. Personalin mo na, wag ka na mag-post kung ano. Personalin mo na, puntahan mo na sa bahay nila, sa opisina nila. Doon ka na magmakaawa. Lahat ng santo, pwede mong tawagin.
para hindi ka lang tuluyan ng kaso. Pero at least yan, magsiserve na yan sa'yo na sa mga lessons learned. Sana kasi kung minsan talaga, Paul naman talaga yung ibang tao mag-post. Napaka below the belt naman. Kung belt lang, ano ba? Medyas? Ang akala nila sila na. Sila magaling. Pero please take note na may mga kagibat po yan na responsibility. Yan. Isipin mo na lang, pag nag-post ka, unang-una, dapat may basihan ka. May ebidensya ka. At higit sa lahat, kaya mong panindigan. Yan. Kasi pag nag-post ka, ang sinira mo yung isang grupo or personal na tao, buong mundo. Buong mundo nakikita yan. Yan, oo. Kabasa yan. Di talagang kahit sa lugar ng taong sinira mo, masakit sa loob. Masakit sa loob yun. Ang pamilya nun. Pero kung halimbawa, ito naman, kung nasa media ka, pwede mo naman yan patunayan. Pero kuhanan mo muna yung kabilang side. Huwag ka rin muna mag-post na ikaw lang ang nakakaalam. Kuhanan mo yung kabila. O kung halimbawa, nagsulat ka, nireplyan ka, pwede mo na yun i-post. Na ito, base sa sulat niya, base sa sagot niya, hindi naman tumutugma sa actual, pwede mo sabihin yun. Mali ang ginagawa nyo. Mali yung sinasabi mo sa actual. Para alam niya. Yan. Kaya, sa madaling salita, sabi ni Kap, habang maaga, papuntahan mo na. Kung sino man po ito, kung nakikinig ka man, wag ka na muna mag-post at saka wag na mag-post. Puntahan mo na po yan kung saan man yan lupalop ng Sorsogon, kung dito man yan sa Sorsogon. Dito yan sa Sorsogon. Puntahan mo na, wag ka na magpatumpik-tumpik pa. Magdala ka na lang ng pamuna sa mata kung iiyak ka man. Doon mo na ilahat-lahat kung pero wag ka na magsalita against kung kanino man na tao. Humingi ka na ng tawad. Yun ang advice ko sa'yo. Kung patawarin ka, good. Kung hindi ka patawarin, balikan mo naman o tuwaga. Kaya kasi yung sinuportahan mo, sabi nga natin, sabi kahapon, may narinig ako, buntot mo, hila mo. Doon, talaga ang tama. Buntot mo, hila mo. Hindi buntot mo, alsasan iba. Pag nagkagipitan, bulagsak na lang. Bulagsak ka na lang. Yun lang. Okay. So, balik kita sa sa mga aktibidades kantahong okay, festival. Tinawan lang po ng linya ito na makahirak man. Nahirak man kita, maski pa, no? Nahirak kita, yeah. Maski po kita digdi po sa Bicol TV, sa mga naapektaran campus na ito, sana patawado na lang po nindo. Kaya iba po kita sa nangangapudan duman sa mga naapektuhan kang pag-post kang tawong ito na give him or give her a second chance. Here? Ibig sabihin, babae? Okay. Sa akin ako, personal, magpapatawad naman tayo pero dapat pagsisihan niya muna. Kasi kung, ito yung sinasabi ko lang, malimit kasi sa social media, maraming magsalita, ang sakit sa tainga. Kumbaga, kala mo matarumon ang dila. Pero please take note, Tabi, sa mga nagagamit ng Facebook o anuman na social media, lahat po ng ginagawa natin ay may kaakibat po yan na responsibility. Yan. Pag pinail ka ng kaso, ka na, Tabi, maiyak-iyak. So niyan, advice ko, Tabi, sa imo, kay sabi ni Sir Sao, babayi, kung sino man, Tabi, ikaw, na nag-post kagabi, nairog sa di-irog sana, ayaw na, Tabi, pagparahulata ang panahon. Dapat lain pa na nasasampa sa imo, dapat kadtuon mo na, Tabi, na. Okay. Lain mo na. Kung dili mo makuhaan, niya, otro adlaw, balikan mo naman. Pero lain ka na mag-otro pag pinatawad ka. Kay pag pinatawad ka, naginibo mo, gumaski kanin, ayan, ay mabalik sa imo. Saka kung may mga dapat kang pirmahan na dokumento na di ka na mautro, pirmahitulos. Kuskusin na tulos. Para walang, sabi nga, walang kuskus balungos. Pero ayaw naman pagngudgudan bayhon mo. Kung natumba ka, kay tumba ka niyan. Ayaw na pagngudguda. Sabi nga ni kanina, kung natumba ka, kay nadapa ka talaga niyan. Ayaw na pagngudgudaan bayhon mo. Bumangon ka tulos, pero ayaw na pag-utruha. Bumangon ka tulos, maghanap ka ng sapa para makapagilamos. Ay, nako. Okay, Kap. Sabi mo nga ni sa 28, maninindig ang inyong mga balahibo. So, ano ining mga kaganapan pa na talagang, sabi tangan, kahapon, nag-arangkada na
ang Tahong Festival 2025? Ngayon may activity sana, pinaspon natin yung dalawang activity natin, yung 19 and 20, kasi hindi talaga pwede. Pero mayroon naman tayong ipapalit bukas. Instead of ganitong activity natin, ipapalit natin yung tinatawag natin na talagang ginagawa o dinarayo din naman talagang barangay natin. Ito yung bangkaton. Karira ng mga bangka na magsisimula yan bukas ng alas 9 kasi ang taob is alas 10. So ngayon dapat mga alas 9 pa lang bukas o kahit ngayon, pwede na po kayo magpunta sa barangay hall, magpalista kung sino man po ang willing na sumali sa bangkarera. Ito yung ginagawa naman natin. Maganda talaga to. Masaya to kasi biruin mo yung mga bangka sa barangay, lumalabas yan. Ipaparada nila yan tapos kung ano yung halimbawa 2 HP, pare-parehas 2 HP yan yung mga bangka nila, yung mga motor para mag-unahan sila. So, syempre naman, mayroon naman tayong safety in place dyan. Ay malay natin kung malunod o kung tumaob yung bangka. Mayroon naman nakaabang tabi na mga tao na pwedeng mag-assistar sa atin just in case magkaroon ng Meron naman tayo dyan kasi alalahanin natin, tubig yan. Okay. Kap, ini na bangkaton intended lang sa mga taga-barangay Pamurayan? Ito talaga intended lang sa mga taga-Pamurayan. Pero minsan hindi naman natin pag-accommodate sa minsan may Piña Francia. Yan. Minsan may Himaluto. Bulaga. May Rizal. Yung mga ganun. Kaya lang siyempre talaga gusto man natin. Pero kung qualified ang mga bangka ninyo, basta dyan lang sa coastal na to, sa kalapit lang natin na barangay, dyan lang, wag na lang yung ibang dadayo pa. Wag na. Kung sino lang dyan ang available na pwedeng sumali, yun na yun. Pero natutuwa ako doon kasi talagang akala mo walang nanonood yan. Maraming nanonood yan. Hindi lang natin nakikita. Makikita natin yan. Idodrone natin yan bukas. Oo. Makikita nyo ngayon at ilalive natin yan dito sa TV. Yan. Okay? Kasi nga po mga tugang, kami ni Kap, maski a cup of coffee, wala inyong pinag-iristoryahan kung ano pa man. Basta, kumbaga, kaugmahan nindo, kaugmahan namon. Siyempre naman. Kaugmahan ko rin, kaugmahan man nindo. Vice versa. Aruken. Kaya abangan. So, bangkaton sa Aga Kap, 21? No, 20. 20 pala. 20. 19. Tapos ang mga susunod na mga activities, turunod na yan, base calendar of activities natin. Ang isa sa inaabangan, pinakaabangan talaga, yung nagsimula na yung Queen of Tahong. Isa yun sa pinaka-highlights natin, hindi lang yung 29. Kasi dito mo makikita, bigyan ko na kayo ng idea ng konti. Bigyan ko na kayo ng konting idea na ito sa 28 ng gabi. 27 ng gabi, meron din yung coronation ng Mrs. at saka Lady Queen, yung Baby Queen. Iyon naman ay activity para sa barangay natin sa kapiyastahan. Sinama na natin yon. And then 28, ito naman yung activity para sa Queen of Tahong. First ever natin to nagagawin. Kaya dapat talagang yung mga kalapit natin na kabarangay gusto manood kasi makikita mo yan sa barangay Pamurayan lang. Magkakaroon ng Queen of Tahong na mayroon tayong lead wall. Lead wall? Pero mo yun? Barangay? Barangay may lead wall na pwedeng tingnan, gagamitin. Pwedeng tingnan ng ating mga viewers, yung mga pupunta. Yan, nagagandahang mga dilag. Mayroon po tayong official na candidate 10. All over the Sorsogon province po yan. Meron tayong taga Pilar. Province, po. Kap, katon ko lang, Sorsogon province, not Sorsogon City. Yeah, inopen po natin to sa province kasi marami talagang gustong sumali din. Ayun, para mabigyan natin ng opportunity yung mga taga ibang munisipyo, in-accommodate natin. So, yun. Meron po tayong official na candidate, 10, galing sa iba't ibang munisipyo dito sa Sorsogon Province. And then, sa lahat naman po ng mga kalapit natin barangay o kahit saan man, pumunta kayo, tangkilikin ninyo. Ang barangay Pamurayan ay inaantay na kayo para ipakita sa inyo kung ano ang mayroong proud mga taga-Pamurayanon. 28 yan. Yeah, 28. So, pagkaaga, 29. Ayun yun, pagkaaga. Ito ang sinasabi natin. Pagkaaga, ang 29 natin, surunod na yan, no? May cooking contest tayo.
may padaragkuan sin tahong. Ito na, saro na, 1 piece of tahong, Oo. padaragkuan. Yan. Yung sinong pinakamabigat at saka malaki. And then, nandyan yung parade. Kasama yung DLC natin. And then, ang highlights natin, yung MOA. Signing of MOA na yung mga partners natin dito, ipipirma doon sa isang dokumento na every year, pagkakaroon natin ng taong, hindi na tayo, oy sir or ma'am, hindi na tayo kakalabit. Kasi yung MOA na yan, talagang tuloy-tuloy na yan nakasunduan na pag may tahong festival sa Pamurayan, hindi na natin sila kukulitin, hindi na natin sila, wala na, tuloy-tuloy na yung assistance nila. Isa sa highlights yun, and then pang alas 3, ito yung tinatawag natin na Bodol Fight. Sa 29 yan. Yeah, 29 po yan. Bago ko makalimutan, may serbisyo Caravan Tabi, mag-uumpisa po bukas ang PSA. Okay, ano ang laman kay Inikap na serbisyo caravan sa PSA? Ang PSA po, una-unang nag-signify na maglalagay sila ng satellite o yung opisina o parang ganito lang. Although may ginawa naman tayo na bahay kubo para sa kanila, intended para sa kanila, para yung mga taga Pamurayan, taga Peña Francia, Cambulaga, o basta nandito, malapit lang sa barangay Pamurayan. Pwede po kayong pumunta para makakuha kayo ng Sinomar, makakuha kayo ng birth certificate, makakuha kayo ng kahit anong dokumento related sa PSA kasi maglalagay po sila doon ng satellite booth or opisina. Isa po yun sa highlight din na mga government agencies natin pupunta sa barangay Pamurayan para ihatid sa mga taga Pamurayan ang serbisyo na dapat para sa tao. Oo, kumbaga i-grab na doon yung mga tugang. Unang-una, kung mapaligaspi ka mo. Oo, pamasahe. Pamasahe. Pagkaon. Bago ka makaabot, dapat igawa na ka mo ng appointment. Appointment. Oo, pagpa-appointment pa lang, mabayad ka na sa sa computer shop. Computer shop. Oo. Then, mamasahe ka. Pag abot mo duman, siyempre, alangan man balikan ka, wala kang kaon. So, dako-dako ini na oportunidad mga tugang bako lang sa mga taga Peña Francia taga Peña Francia or Cataraid na barangay kundi sa bilog po na probinsya kan Sorsogon. Yun. Welcome po kayo sa barangay Pamurayan para yung serbisyo. I-grab iyan na nakulaon na oportunidad. I-advance info ko na rin pupunta rin din ng DICT para mas mabilis ang computer natin, ang internet natin. Sir, ma'am, sa pamunuan po ng DICT, salamat po sa honra na ibibigay nyo sa amin during tahong festival kasi nandyan kayo. Nandyan din ang DTI. Isa din po sa inaayos natin. Kahapon, tuloy-tuloy na po ang mga i-display natin, yung mga virgin coconut oil. Tuloy-tuloy ang production natin. Ang cooking oil, nandun na rin. Ang tahong chips. I-display po natin yan na tahong chips at saka adobo. Lahat ng produkto ng Barangay Pamurayan, makikita nyo po yan doon sa Bahay Kubo. Kaya wag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Lahat po ng kailangan ninyo ay pwede ninyong ma-avail sa Barangay Pamurayan during Tahong Festival. Yan. Ano pang hinihintay nyo? Makitahong na. Oo, kasi ang sinasabi nga natin, buti pa rito. Ito, i-quote na naman natin yung mga nakakausap natin. Kasi, bakit sa Pamurayan nagagawa to? Nagagawa na pagsama-samahin ng mga government agencies na maglagay sila ng mga booth o opisina, temporary opisina sa Pamurayan during Taong Festival. Bakit hindi nagagawa sa iba? Yan. So, ito, ang gusto lang namin iparating sa inyo, gusto namin ang serbisyo namin in partnership sa mga national government agencies mailapit po sa inyo. Yan. Hindi ka na pupunta kung saan Yan baga ang sinasabi na serbisyong irinara ni sa tao. Yan. Hindi lang yun sa salita. Dapat nararamdaman yan ng mga tao. Kasi kadakulan, perwisyo na irinara ni sa tao. This time, serbisyong irinara ni sa tao. Speaking of that, ngayon, wala ka makikita ngayon ng mga nagbalagaw-bagaw dyan ng mga kandidato. Sa mga masunod na simana, pahiringalo yan. Kaya ngayon pa lang, lakat-lakatan mo na kung may sadya ka sa inda, para baka next week wala sila. Wala na, okay lang yun.
Yun lang, sabi ko lang. Kasi kung may mga appointment kayo. Uruklo na niyan. Oh, Uruklo na tapos ng eleksyon kay panta nang muna mag-rest. Mag-rest sa ibang nasyon. Wow naman, sana all. So, Kap, dahil po nagtatapos sa 29, although highlight kang 29, grabe. So, ini na 30. Ay, ang 30. Para naman ito po sa kuwan, sa mga activity sa barangay. Kasi dispiras po yan ng Barangay Pamurayan sa ato na mahal na patron, Senior de Benrostro. Dispiras po yan sa Barangay Pamurayan. So, again, ini-invite din namin kayo. And then, 31, ito yung kapistahan. Marami nang gagawin yung mga larong lahi. Yung mga sinauna pa natin na ginagawa o nilalaro. May nakita nga ako doon, May nakita ako doon, mas malaki pa siguro diyan, yung saranggola. Malaki pa diyan, Oo. Ayun, gagawin. Isa din kasi to na dapat maibalik din talaga natin yung mga laro ng mga nasinauna. Hindi lang puro more on cellphone, yung mga gadgets. Dapat kung ano man yung mga ginagawa natin ng mga bata pa tayo, dapat gawin pa rin natin. Oo. Kumbaga, kaya nga laro ng lahi. Yan, laro ng lahi. Mga lahi ni Adan. Ibat Adan, ano yun? Ebat Adan. Ebat Adan. Pero this time, laro ng lahi na pinamana ni Adan. Yan, ni Eba. Kung si Eba, nako. Karaon na ni anin apple. Anyway, ayun, ang signing pala ng MAWA natin, mangyayari sa 29. 29. Nandun talaga kayo kasi sa susunod naman na taon, hindi na ako magungulit. Sir Sao, or Sir ganito. Yes. Wala na. Lahat ng coverage po ng taong festival sa Barangay Pamurayan, kayo na po ang magko-cover. No problem, Kap. Sabi nga niya, formality po yan. That is a sign of professionalism na pag-arog ka yan, talagang tawan tayo dapat ning importansya. Bako itong mga pledge ko niyan next year, day na. Yun naman. Mga arog ka yan. Biruin mo, kahapon nag-umpisa. Hindi naman to sa pagkuhan, ilang camera ang nakatutok doon sa activity, ang Holy Mass. Yes. Ang motorcade, lahat ng activity, lahat ng galaw kahapon, marami ang... Sabi ko, ano ba yung ginagano, Ayun pala yung malaking camera. So in a way, salamat po. With that, ang buong Barangay Council po nagpapasalamat sa suporta po na binibigay ninyo sa amin. Yes, not only that, sa mga kapwa ta media na nagpahiling man kan pagsuporta ninda. Yeah, okay. Kahapon, ang dami din mga kasamahan natin sa media. Salamat po sa pagbisita. Naway, hindi kayo magsawa na pumunta sa amin. Ay, hindi. Para maihatid nyo man kung ano ang kaganapan sa Barangay Pamurayan, maihatid nyo para at least lumawak ang scope, lumawak, mag-rainer ba kung ano itong nangyayari sa Barangay Pamurayan para at least yung iba naman magkaroon ng guts. Kumbaga, gusto nindo maulakitan. Ayan. Pero please take note talaga. Pag walang pera, masakit. Yan, tama. Kaya nga sabi ko, pinagharal na rin tibay at lakas ng loob. Lahat na. Kapal ng mukha. Kaya kaupo na da. Kay, minsan baga, may pinadara ka na surat. Minsan pagbalik. Kaya kapal ng mukha yun. Kasi hindi mo naman matatry kung mayroon o wala kung hindi mo subukan. Di bale, sabi ni Duterte, sabi niya, wag mong subukan, masisira ang buhay mo. At least nag-try ka. Ayan, yun naman yun. Nasubukan mo. Kasi nag-try ka. Okay, Kap. Inabot na kita kan oras sa Giraray. Sa ngunyan, sporty na. Bakong mensahe ang haganong ko sa mo pangapudan na just to invite them para sa taong festival 2025. Sa lahat po, sa lahat po ng nanonood, nakikinig o kung ano man ang klase para nakarating to sa inyo na panawagan namin. Invited po kayo sa lahat ng activity namin. Please come, join us kung ano ang mayroon ang Barangay Pamurayan para may pakalala din namin to sa inyo, sa buong mundo. Buong mundo na since na live naman tayo. Buong mundo. So ito naman hindi naman sa pagmamayabang. Gusto lang namin maiangat ang aming barangay through
itong paagi ng festival. Kasi makikita mo naman dito, paunti-unti din umaangat ang mga kababarayo ko. Yan. Kasi ang hanap buhay nila, kung dati talagang lugmo kami sa kahirapan, ang gusto lang namin talaga, may angat din ang antas ng aming hanap buhay. Yan. So, okay. So, mga tugang, suportanta po ini, wala pong, sabi nga, wala pong malaki na nakakapuwing. Pero, ansaday, pag binayo mo, nada ko ini. Yan, okay? siyempre. So, sa ngaran po kan Biling Sapkan Bicol TV Sorsogon na makover po kan taong Festival 2025 enot po sa Gabos Cup. An sa muyang pasasalamat sa tiwala na pigtaw mo sa muya just to cover this event na talagang sabi nga ni po, ang tiwala pa yan pag naraot, madaling mawala. Kaya sa tiwala na yan, nagpapasalamat kami na talagang despite of that activities na talagang madugo, yaon po kita na tiniwalaan mo. Okay? So, mga tugang, sa Girare, mabalik po kami sa Miyerkules para sa sarunod na naman na edisyon kan programang Pait Sana!